Sound check. Magandang gabi po, magandang umaga, Magandang umaga po sa bawat isa. At ating inaanyayahan ng ating mga kapatiran na magsipasok. At kung maaari yung iba ay mag-move forward. At sa araw ho sa ating mga kapatiran. Yun ho ang ating mga silya na special ay reserve ho natin para sa mga kapatiran nating may edad, may mga anak, at may kapansanan. So, para ho doon yun. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Tayo nagpapasalamat sa biyaya at kabutihan ng Panginoon. Ang mga maulang panahon ay talagang nagpapatuloy at mukhang meron pang ulit isang bagyo na paparating. Pero hopefully hindi naman yata tatama ho sa atin hong bansa. Welcome po sa ating mga kapatiran. Bago ho tayo magsimula sa ating mga announcements, ay nais ho muna nating i-welcome ang ating mga panauhin. At ito po ay naimbitahan nila Sister Marica. Asang-ayon dito ni Tita Marica. Ayan, mga pamangkin ni Tita Marica. Gusto natin, pag natawag ko kayo, pwede pakitayo lang ng kaunti. Gusto lang namin kayo makilala. Gusto natin i-welcome si Sofia Magallanes. Sofia, purihin mo ang Panginoon. Leona Pasyon. And then also si Tiffany Pasyon. Ayan, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Maraming salamat. Gusto natin i-welcome nakausap ko siya na ilang panahon nung Wednesday, si Ate Gemma. Si Ate Gemma, ayun, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Gemma Mijares, tama ho ba? Mijares, ayan, welcome po. Sana hindi ito yung unat huli, kundi unat simula na tayo ay makapagsama-sama sa paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. Ilan ho muna mga announcements. Today ho ay July 23. Next Sunday is the last Sunday of July. So pag-pray ho natin yan and then come the next month sa atin hong Lord's Supper. Ilan ho muna mga pagbati. Belated happy birthday kay Brother Richard Baron. And yun hong masarap na merienda. Karamihan ho ay galing sa kanila. So, purihin ng Panginoon. Salamat po. And then also, advance happy birthday. Una ay sa ina ng tahanan ng Zaragoza family, si Ate Betty Zaragoza. So, pakipaabot, Brother William. Parang nagulat ka, Brother William. Birthday pa. Hindi, biro lang. July 26. And then also, sa kay Ate Tina Alerta. Sa Alerta family, advance happy birthday kay mama nyo. Nagulat din si Brother Gab. Sa July 27, and then si Sister Gemma Ardiente sa July 28. So sudod-sudod pala sila, no? 26, 27, 28. Si Sister Betty, si Ate Tina, and then Sister Gemma ay birthday ho nila sa magkakasunod na araw. So purihin po ang Panginoon. And then also, pag-pray ho natin, we're still waiting sa response ho ng ilang mga kinokontak ho nating venues. Kung tayo ho ay makapagdadaos ng sports fellowship, it's either August 21 or August 28. That's both Mondays, both holidays. And then, Lord willing, next Sunday ay meron na tayong mga categories ho, yung mga sports na lalaroin at tinan ho natin kung alin ho ang pwede nating mapunuan. Ang atin hong makaka-fellowship ay ang JCBC Pandi. It's a friendly game. Wala masyadong balyahan, konti lang. Biro lang. Talagang friendly game lang. Gusto natin makapag-fellowship ho sa kanila. And then also, Joy Fellowship, mamayang hapon. Pagkatapos ng second service, mga young people, 13 years old pataas, wala pang asawa, invited ho kayo sa Joy Fellowship. And then also, ang practice ho ng ensemble, 12:45. Yun hong mga nag-commit na sa ministry na ito at gusto pang sumali sa ensemble, yung pag-awit, at kayo ho ay papracticein ni walang iba kundi si Maestro Velasco para ho sa ensemble ho yan. So that is 12:45 ngayong tanghali. And then, lastly, magkakaroon ho tayo ng mabilis na church business meeting patungkol ho sa atin hong monitor. Napansin yung maliit, sapagkat yung malaki natin ay nasira. Nung prayer meeting, bigla siyang hindi gumana ng maayos. So, pag-pray ho natin at mag-ano lang ho tayo para alam natin yung mga hakbang at mga options na meron tayo at para magpagdesisyonan ng buong church. So, yun ho, ang ating mga reminders and mga announcements. Liban na lang ho kung meron akong nakakalimutan. Meron bang ibang may birthday ngayong linggo? Wala naman? Okay, so kung wala na ho, tayo ho ay dumako sa atin hong mga atin hong paghahanda sa pagsamba. At para ho diyan, magkakaroon ho tayo ng sandali. Sorry po, bago pala, hindi ko makalimutan.
Doon ho sa labas ay meron ho tayong kaunting imbutido. Kaunti na lang kasi nung prayer meeting, meron ng muntik pumakyaw. Nang hilagpas sa kalahati. So yan hong imbutido na yan, 300, 100. Brother Paul, pag isa lang ang bibilin, 100 pa rin. Pag 4, iba na yun. Basta 300, 100, yung hong imbutido. At yan ho ay para kay Brother Dave. Dagdag income ho ng ating kapatid. Kung gusto niyo ho, ay meron doon available, I believe, 12 pieces na lang yata. Yun na, handyan. Ay, ubos na? Announce pa ako ng announce. Lord willing, next Sunday, magkaroon ulit. Madaling iluto, masarap, at okay naman ho yan. So muli, ay salamat ho. At yun ho ay malaking tulong ho sa ating kapatid. Okay, so yun ho ang ating mga announcements. Tayo ho ay dumako ngayon sa ating paghahanda sa pagsamba. Dumako tayo sa isang sandali ng personal, tahimik na pananalangin sa Diyos, hingin natin ng tulong, gabay, at pagsiyasat niya sa atin. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, dakila at banal, nag-iisa, tunay na Diyos, ikaw na may lalang ng lahat ng bagay. At ikaw rin, Panginoon, na sa amin ay nagbigay buhay at nagsusustento ng aming mga buhay. Sa kabila, Panginoon, na lahat kami ay karapat-dapat parusahan, karapat-dapat sa kamatayan sapagkat lahat kami ay nagkasala laban sa iyo. Panginoon, ang iyong kabutihan ay patuloy naming nararanasan. Lalo't higit, Panginoon, ang iyong pagmamahal ay aming nakita, iyong pinahayag ng napakalinaw sa pamagitan ng pagsusugo ng iyong bugtong na anak upang siya maging pampalubag loob para sa aming mga kasalanan. O Panginoon, tunay karapat-dapat ka lamang purihin, sapagkat ikaw din ang siyang kumilos, nagbukas ng aming mga puso, nagbigay ng bagong puso, nagpanganak sa aming muli upang kami ay sumampalataya sa Ebanghelyo at magtamo ng kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa iyong mga biyayang ito. At ngayon, Panginoon, kami natitipon upang ikaw ay sambahin. Tulungan mo nawa kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagbabantay. Paalala mo sa amin, O Diyos, na hindi lamang ang panlabas, kundi maging ang kalagayan ng aming mga puso ay hayag sa iyong harapan. At masumpungan mo nga, Panginoon, kami na tunay na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, nawa ang aming pag-aawitan, pagkakaloob, pananalangin at maging ang pangangaral ng iyong salita. O Diyos, lahat ng ito ay maging kaluwalhatian sa iyong pangalan. At Panginoon, ikaw pong patuloy na mag-ingat na hindi ang salita ng tao, kung hindi ang salita mo ang marinig, na patuloy na magpapabanal sa mga mananampalataya at may kapangyarihang magligtas sa mga wala pa kay Kristo. O Panginoon, maawa ka sa amin, kailangan namin ng iyong biyaya. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Gusto tayo po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin, "This so sweet." Sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the say the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove them more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus.
trust in Jesus, just to take cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove them more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove them more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Manalti po tayo nakatayo. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, sabay-sabay po nating basahin mula sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, talata 31 hanggang 34. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Ano ngayon ang ating sasabihin tungkol sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang makalalaban sa atin? Kung hindi niya ipinagkait ang sariling anak, kundi ibinigay siya para sa ating lahat, hindi kaya kasama rin niyang ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ngayon ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ang nagtuturing na matuwid. Sino ang hahatol upang ang tao'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay ngunit muling binuhay, na ngayon ay nasa kanan ng Diyos at siya ring namamagitan para sa atin? Maaari na po tayong magsiyo. At tayo po'y muling mawit sa Panginoon. Awitin po natin, My Savior's Love. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean. Oh,
tayo po ay magsiting lahat para po sa ating pagkakaloob. Okay. Okay, para po sa ating patuloy na pagsamba at this time sa ating pong pagkakaloob, samahan niyo po ako sa ating pagbasa ng mga talata mula sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. At kung may Bible po kayo, pwede niyo rin pong i-open to read verses from 6 to 9. Let's all read verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na dakila, aming Ama, purihin ka at sambahin ang ngalan mo sa iyong kabutihan, katapatan, at patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa, sa pamilya na narito, O Diyos. Salamat, O Diyos, sapagkat sa iyong biyaya, kami nga po ay narito upang kilalanin ka sa iyong katapatan at sa iyong kabutihan. At salamat, O Diyos, sa pagkakataon ito na meron kami upang ikaw ay dakilain sa iyong mga mabubuting gawa sa aming buhay. At sa pagkakataon ito, O Diyos, nais namin na sa iyo ipagkatiwala ang aming mga sarili. Gawin niyo nga po kami nakarapat-dapat sa aming pagsamba sa umagang ito. Ano nga pong pagkakasala na aming nagawa sa isip, sa salita, sa gawa, kami nga po ay pakalinisin at paging marapat sa inyo pong harapan sa aming pagsamba sa umagang ito. O Diyos, ganun din po sa aming pagkakaloob, nawa, patuloy nawa na ikaw ay maluwalhati ang anumang bagay na aming pagkakaloob sa pagkakataong ito ay magbigay sa iyo ng luwalhati at ang marapat na pagsamba sa iyong pangalan, O Diyos. Patuloy, O Diyos, nasamahan niyo rin po ang aming pastor na iyong itinalaga sa kanyang gagawing pagbabahagi ng iyong salita. Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng talino, karunungan, at maging ng boldness sa paghahayag ng iyong katotohanan na nagmumula sa iyong salita, O Diyos. Muli, O Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kamakailan ho ay in-interview ang isa sa mga pinakasikat na NBA player dahil kakalabas lamang ng kanyang bagong documentary, and sadly to say, ito'y available lamang sa Apple TV. Ang documentary ni Stephen Curry na ang title is Underrated. At siya ay in-interview at doon sa course ng interview ay tanong siya kung ikaw ay mag-a-assemble ng dream team
sinong mga players ang ilalagay mo. At nagbigay sila ng kwalifikasyon, mga players na retired na. Ibig sabihin, not currently playing. Ang pinili ni Stephen Curry sa center position ay si Shaquille O'Neal, na kinikilala pinaka-dominant force na nakita sa NBA. And then, ang sumunod na pinili niya ay si The Big Fundamental. Hindi flashy ang laro, pero napakahusay, si Tim Duncan. And then, ang sumunod niyang pinili ay ang tinuturing na The GOAT. Naalala ko, nung una ko naririnig yung GOAT. Bakit ba GOAT ang sinasabi? Yung pala, greatest of all time. Si Michael Jordan. Then una, ang sabi niya, ang next ay si Larry Bird. Pero pinalitan niya si Larry Bird, ang ilalagay ko ay si Kobe the Mamba Bryant. And then lastly, tinanong niya, pwede ba akong sumali? Hindi daw, basta retirado. Ang nilagay niya doon sa pinaka-point guard ay si Magic Johnson. Ayan. So, lima na kinikilala na pinakamahuhusay na mga players sa kanilang mga posisyon. At tila nga naman, syempre, kapag ito'y inilaban mo kahit kanino, o lalo na kapag itong dream team na ito ay inilaban mo kahit sa mga star players siguro ng PBA, walang makakatalo sa dream team na ito. At kung itong mga players na ito ang kakampi mo, nasa amin si Jordan. Nasa amin ng mga players na to. At sino ang makakatalo? Well, kaya ako binanggit ang mga bagay na ito sapagkat gusto kong hiramin ang kaisipan na ito sa katanungan na merong sinabi dito sa salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Kung ang mga basketballistang ito ay para sa iyo at kakampi mo, sino makakatalo? Pero sa pagdating sa kalagayan o sa sitwasyon ng ating kaligtasan, ang sabi ng salita ng Diyos, kung ang Diyos ay para sa atin, kung ang Diyos ay kakampi natin, kung ang Diyos ay committed sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Ay mga kapatid, hindi ko alam sa inyo, pero habang pinag-aaralan natin ng Romans chapter 8, hindi nababawasan kung hindi nadadagdagan. Hindi bumubulay kung hindi tumitibay ang katotohanan na ang ating kaligtasan kay Kristo Jesus ay hindi maaaring mawala. Hindi sa kahit anumang bagay na meron sa atin, kundi dahil sa ating Panginoon. So atin hong pag-aralan ngayong umaga, the security of God's people is God. The security of God's people is God. Ang seguridad ng mga tao ng Diyos, ang seguridad ng mga anak ng Diyos ay ang Diyos mismo. Tayo ho muna ay manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, kailangan namin ng iyong pagtuturo, kailangan namin ng iyong liwanag. At muli, O Diyos, kami napaalalahanan kaninang umaga na hindi lamang kami dapat maging tagapakinig, kundi maging tagatupad. Nawa ang mga katotohanan na ito, O Diyos, ay lalong magpabanal sa amin at umepekto sa aming mga pang-araw-araw na buhay, pananaw sa buhay, at mga plano sa hinaharap. Lahat ng ito, O Diyos, ay mag-uwi ng kapurihan sa iyo. At aming inihiling, Panginoon, sa iyong awa, ikaw rin, Panginoon, ang magligtas sa mga wala pa kay Kristo. Lahat ng tidalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Walang mensahe na nais ko hong iparating sa bawat isa sa atin ay simple ngunit maliwanag. The great security of the believer's salvation rests on God alone. The great security of the believer's salvation rests on God alone. Ang dakilang seguridad ng kaligtasan ng mga mananampalataya ay nakasalalay, nakadepende sa Diyos lamang. Well, tayo ho ay magbalik-aral sa ilang mga katotohanan na ating napag-aralan. At nais kong balikan mula sa verse number 1 sapagkat nagsasaysay ito ng isang napakahalagang katotohanan. Romans chapter 8, verse 1. Ang sabi ng salita ho ng Panginoon ay ito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ
Jesus, who walked not after the flesh, but after the Spirit. Ang sabi ng salita ng Diyos, Romans chapter 8 verse 1, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Newsflash, ang kasalanan ay may hatol. Ilang beses natin inuulit dito sa church, walang kasalanang libre. Lahat ng kasalanan ay may bayad. It's either babayaran mo sa impyerno o binayaran ni Kristo sa krus. At yun ang malaking pagkakaiba. Yun ang kaligtasan na meron tayong mga makasalanan. Kay Kristo Jesus, bayad ang ating kasalanan. Therefore, wala nang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sapagkat tinanggap niya na yung parusa na dapat ay para sa mga mananampalataya. So the very important question today ay ito, are you in Christ? Dahil wala nang anumang hatol sa nakay Kristo Jesus. Pero ito ang ibig sabihin sa kabaligtaran, kung ikaw ay wala kay Kristo Jesus, ikaw ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. And guess what? Sigurado masusumpungan, ikaw ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. At ang tanging pag-asa ng makasalanan ay si Jesucristo lamang. So narito ang maliwanag na pagsasabi ng salita ng Diyos that our salvation is in Christ alone. At ating pinag-aralan ng katotohanan na ang kaligtasang ito ay hindi maaaring mawala. Yes, totoo, ang osas, once saved, always saved, but at the same time, yung kabaligtaran nito, o yung kabila nito, I should say, once saved, always persevering. Ang mga totoong ligtas ay nagpapatuloy sa pananampalataya. Ang mga totoong ligtas ay nagpapatuloy sa kabanalan. Ang sabi pa ni Pablo sa Romans 8 verse 13, for if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the flesh, ye shall live. Now, hindi nagsasabi yan na ang salvation is by works. Na ang salvation nakasalalay sa pagpatay mo sa mga kasalanan at sa pagpamumuhay mo ng makadiyos. No. Ito'y nagsasabi na ito'y ebidensya. Balikan natin muli ang Romans chapter 8 verse 1. Ang sabi sa Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. At paano nilarawan ang mga na kay Kristo Jesus? Who walk. Makikilala mo pangunahin ang mga na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanilang lakad. That is sa pamamagitan ng kanilang buhay. At ano daw ang katangian? They walk not after the flesh, but after the Spirit. And if you're walking after the Spirit, ang sabi sa verse 13, if you live after the flesh, ye shall die, sapagkat wala ka kay Kristo Jesus. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the flesh, ye shall live, because you are in Christ. Ang punto, ito'y ebidensya. Hindi ito prerequisite o kinakailangan upang ikaw ay maligtas, kundi ito'y ebidensya ng ikaw ay ligtas. At sa verses 18 to 30 na ating napag-aralan, ang Diyos ay committed upang ingatan tayo sa ating kaligtasan. Verse 24, ang ating future hope ay nagbibigay sa atin ng lalong pagtitiis at pasensya at pagpe-persevere. Sa verses 26 to 27, nandoon ang banal na spirito nakatahan sa mga mananampalataya na tumutulong sa atin upang magpatuloy tayo sa pananampalataya. So ang mga tunay na Kristiyano ay secured. Ang mga tunay na Kristiyano ay nagpe-persevere because sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa ating Diyos na nag-iingat sa atin. We know that all things under the sovereign hand of God works together for good, as we have found sa Romans 8 verse 28. Bakit natin natitiyak? All things, verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Anong tsansa na mawala pa ang iyong kaligtasan kung all things ay sinisigurado ng Diyos that will work together for your good? And then pagdating sa verse 29, nakita natin ang unbreakable chain of our salvation.
ang hindi pwedeng maputol na chain, na tanikala ng ating kaligtasan. Ang sabi sa verse 29 and 30, for whom He did foreknew, He did also predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. And verse 30, moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Narito ang limang kasama sa ating kaligtasan. Doon ang pagpili ng Diyos, yung pag-foreknew ng Panginoon sa atin, pag-predestinate ng Diyos, ang pagpatalaga ng Diyos sa atin, ang pagtawag ng Diyos, ang pagdideklarang matuwid ng Diyos, at pag-glorify, pagluluwalhati ng Panginoon. Lahat ng ito ay mararanasan ng mga tunay na nakay Kristo. And it is so sure, if you remember last Sunday, it is so sure that it is expressed in the past tense. Tiyak ito. Lahat ng ito ay gawa ng Diyos, at lahat ng finurno ng Panginoon ay makakarating sa glorification. Walang mawawala. At dito sa verses 31 hanggang 32, na siyang hopefully pag-aaralan natin ngayong umaga, kung maaaring basahin lang natin ulit, verse 31. What shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? Verse 32, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Now, bago ho natin himay-himayin ang mga talatang ito, nais ko ho munang magbigay ng babala. Na ang dalawang talatang ito ay madalas na abuso. Lalo na ng mga prosperity gospel preachers. Lalo na kapag hindi ito tinignan sa konteksto. Verse 31, ang sabi, what shall we say then to these things? At madalas yung naririnig to, if God be for us, who can be against us? Madalas itong ikinuquote. Maaaring nakikita nyo ito sa inyong Facebook o sa inyong mga social media. Madalas ito'y kiniklaim for their denomination, mga kapatid. God is for us. At ang us nila doon ay yung kanilang denominasyon. Who can be against us? Yung namang iba ay kiniklaim ito para sa lahat ng tao. It's just an emotional appeal. Oh, ang Diyos ay para sa iyo. Maniwala ka na ang Diyos ay kakampi mo. At kung ang Diyos ay para sa iyo, ay sinong makakatalo sa iyo? Kung ang Diyos ay kakampi mo, anumang problema ay malalampasan. Kung ang Diyos ay kakampi mo, anumang pagsubok ay maayos. Kung ang Diyos ang kakampi mo. Amen? Maniwala ka na ang Diyos ay kakampi mo. At ito ay sinasabi nila sa lahat ng tao, irregardless. That's wrong. And then lalo na yung verse 32. At nung ako ho ay batang mananampalataya, naalala ko yung struggle ko dito sapagkat parang prosperity gospel nga. Ang sabi sa verse 32, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall not He with Him also freely give us all things? Well, this is an argument from greater to lesser. Kung binigyan ka ng 10 milyon, ipagkakait ba yung 10 piso? Ako niyo ho? Kung binigyan ka ng 5 ektaryang lupa, ipagkakait ba yung 1 paso na lupa? At ang sabi dito, kung ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak para sa iyo, ang sabi niya, hindi ba niya ibibigay lahat libre, freely give us all things. At ito yung kumikiliti sa tenga ng marami. All things. What things? Kung binigay ng Diyos si Jesus, kung binigay ng Ama ang anak, hindi niya ba ibibigay ang pang-tuition ng anak mo? Hindi niya ba ibibigay ang panghulog sa bahay mo? Come on, amen? Binigay niyo si Jesus, tama?
Hindi niya ba ibibigay ang solusyon sa problema niyong mag-asawa? Hindi niya ba ibibigay ang pangarap mong trabaho? Hindi niya ba ibibigay ang pangarap mong kurso? Hindi niya ba ibibigay yung babaeng gusto mong maging girlfriend o maging boyfriend? Hindi niya ba ibibigay yung career na gusto mo? Amen? Claim it! Madalas ito ang gamit itong mga ganitong talata. Wrong. Sapagkat pag pinag-aralan nyo yung context, walang binabanggit dito tungkol sa kotse, bahay, pangarap, girlfriend, o kung ano-ano pa. Ang context nito ay patungkol sa kaligtasan at sa kasiguraduhan ng ating kaligtasan. So how should we understand this? Balikan natin ang verse number 31. What shall we say then to these things? And the question is this, what things? Anong sasabihin natin sa mga bagay na ito? Ano yung mga bagay na ito? Well, meron mga nagsasabi na ito daw ay mula sa chapter 1 hanggang sa present na sinasabi ni Apostol Pablo, but I think it's best to view this na patungkol sa last few verses na ating napag-aralan. Particularly verse 28, 29, and 30. What shall we say then to these truths? Anong sasabihin natin sa mga katotohanan na ito na sinabi sa atin, na inihayag sa atin ng salita ng Diyos? Ano tong mga katotohanan na ito? That all things work together for good para sa mga mananampalataya. Ano pa ang mga katotohanan na ito? Na ang Diyos ang siyang humirang, na ang Diyos ang siyang nagtalaga, na ang Diyos ang siyang tumawag, ang Diyos ang nagdeklarang matuwid, at ang Diyos ang magdadala sa kaluwalhatian sa lahat ng mga mananampalataya. It is so sure, and God is committed sa mga bagay na ito. Ang Diyos ang may gawa, at ang Diyos ang nagtitiyak ng mga bagay na ito, at sinamarize ni Apostol Pablo ito sa iilang salita. Ang summary ng verse 28, 29, 30 ay ito, God is for us. Ang Diyos ay para sa atin. Well, the question is this, sino yung us? Balikan natin sa verse 31. What shall we say then to these things if God be for us? Now, yung if dyan ay hindi kung, hindi baka sakali, baka matsambahan mo. Well, yung if dyan, yung Greek word na ei, ang pwedeng i-translate na since. At dahil dun sa mga nakaraang kataga na sinabi ni Apostol Pablo, ang pinakalapat na translation na hindi if, na as if, na hindi sigurado, kundi since. Because of the previous statements, now we are sure that God is for us. So the best reading is this, since God be for us. At muli, sino nga yung us? Yung us sa verse 28, and we know that all things work together for good to them. Sino yung them? Them that love God. Them who are the called according to His purpose. Sino yung us? Sa verse number 29, they are the foreknown. Sino yung us? They are the predestined. Sa verse 30, sino yung us? They are the called, they are the justified, they are the glorified. So sino yung us? Hindi to lahat ng tao. Hindi to kahit na sino. Yung us dito ay lahat ng mga nakay Kristo Jesus. Sa madaling salita, ito ay para sa mga mananampalataya. Ito ay para sa mga tunay na Kristiyano. So hindi ito para sa mga feel lang nila. Kundi ito ay para sa mga tunay na mananampalataya. Let me tell you straightly, kung ikaw ay Kristiyano, God is for you. Ang Diyos ay para sa iyo. At ang ibig sabihin niyan, ang kakontra niya ito, ang ibig sabihin, God is not against you. Kumbaga sa kampihan sa laro, ang Diyos ay wala sa opposite team. Ang Diyos ay nasa team mo.
Ang Diyos ay nasa iyo, ang Diyos ay kasama mo, at ang Diyos ay para sa iyo, at ang Diyos ay committed sa iyo. Ganon katindi ang ating kaligtasan. God is for us. At pagkasabi ni Apostol Pablo ng God is for us, nagtanong siya ng isang rhetorical question. Who can be against us? Actually, sa mga susunod na talata, mula verse 31 hanggang 35, merong 4 na rhetorical questions that begins with the who. Sa verse number 31, who can be against us? Sa verse number 33, pag titinan ho natin, Romans 8:33, who shall lay anything to the charge of God's elect? Sa verse 34, who is he that condemneth? Sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? At muli, nakatungtong lahat ito saan? God is for us. Sino? Sinong makakahatol? Sinong makakapaghabla? Sino makakagapi? Sino makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus? If God be for us. And the answer to all of these questions, no one, absolutely no one. Because God is for us. So muli, ang katiyakan ng ating kaligtasan ay ang Diyos mismo. Hindi dahil mahusay tayo sa pagsunod. Hindi dahil masipag tayo sa pagsisimba. Hindi dahil mabait tayo sa pakikitungo sa ating mga kapitbahay. Kundi dahil ang Diyos ay committed. Siya na nagsimula ng mabuting gawa ay tatapusin niya. Sigurado. Now, maaaring merong magsabi, Brother Paul, who can be against us? Hindi ba marami talagang laban sa mga tao ng Diyos? Di ba maraming ayaw sa Diyos at ayaw sa mga mananampalataya? At ang sabi mismo ng ating Panginoong Kristo ay sa buhay na ito ay daranas tayo ng mga pag-uusig? Yes. Maraming laban sa mga mananampalataya. Una, ang mundong ito na ayaw sa Diyos ay laban sa mga mananampalataya. Ang mundong ito na ayaw sa Diyos ay laban sa mga mananampalataya. Ang sabi nga ni Jesus, kung ako ay kanilang inusig, anong gagawin nila sa inyo na tagasunod ko? Mga kapatid, kung di nyo alam anong ginawa nila sa tagapagligtas, pinako nila sa krus. Tingnan nyo, anong gagawin nila sa mga tagasunod ni Jesus? Pupurihin nila? Mga kapatid, hindi kakaunti at hindi tahimik ang kasaysayan. Konting basa lamang ng kasaysayan, even in the very biblical history, sa mga unang panahon pa lamang ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan, ay nahandun na ang pag-uusig. Marami ng mga Kristiyano ang pinatay dahil sa pananampalataya, at ang kasaysayan ay puno ng mga hari at mga emperador na sinusubukang kitilin ng Kristyanidad. Read history. Tinuturing nilang kaaway ang mga Kristiyano. Meron pang emperador, si Nero, sa kanyang hardin, sa isang party, wala pang kuryente noon, naglagay ng mga tulos, tinali doon ng mga Kristiyano, at sinilaban sila. At yun ang ilaw nung party niya. Maraming mga ayaw sa Kristiyano. May mga pinugutan ng ulo, may mga pinakain sa leyon, sinunog ng buhay, tinorture hanggang mamatay dahil sila ay tagasunod ni Kristo. Mga kapatid, may mga kapatid tayo sa pananampalataya, buwis buhay na nagtitipon ngayon. May mga kapatid tayo sa ibang mga bansa na habang nagtitipon may biglang maghahagis sa kanila ng granada. Salamat sa Diyos, tayo nasa bansa na may kalayaan ng pananampalataya.
Pero meron tayo mga kapatid sa panahon ngayon na patago, palihim, delikado ang buhay nila dahil kay Kristo. Yes, this world na ayaw sa Diyos is against us. Hindi lamang yung hayagan na persecution, maging yung mga kaisipan at sistema at mga worldviews ng mundong ito. Atheism, radical feminism, progressive liberalism, LGBTQIA++, communism, materialism, immorality, ang lahat ng ito ay laban sa mananampalataya. Laban sa Diyos, ayaw sa Diyos. Dagdag pa rito ang maraming mga kulto na nagpapakilalang Kristiyano, nagdadala ng mga pilipit na ebanghelyo. Yes, maraming laban sa atin. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Huwag mong mahalin ang sanlibutan. Dahil ang sanlibutan na ito ay ayaw sa Panginoon. Ang sabi sa verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Kaya no wonder, ang mundong ito, kasama ang sistema ng mundong ito na ayaw sa Diyos, ay kinamumuhian, niyuyurakan, tinatawanan ang mga Kristiyano. Ang sabi ng isang theologian, right now, sa ilang mga Western countries, sa bandang mga Europe, kapag ikay naniniwala sa Diyos, tinitignan ka bilang baliw. Mangmang, hindi ka edukado. Nag-aral ka ba? Naniniwala ka sa Diyos? This world is against us. Not only this world and the system of this world that is anti-God is against us, there are spiritual forces of darkness that is against us. Meron talagang masasamang mga espiritu. And no, hindi yung mga inaaniban ng masamang espiritu tinutukoy natin. Ang sabi ho ng Ephesians chapter 6 verse 10, sa mga present culture na laban sa Panginoon, sa mga ideas na laban sa Kristyanidad, ay mga evil forces of darkness na laban sa atin. Ang sabi ng Ephesians 6:10, finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might. Magpakalakas kayo sa Panginoon. Bakit? Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Isuot ang buong baluti ng Panginoon para inyong malabanan ang lahat ng atake ng kaaway. Verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Akala lang nila, ito yung mga ideyang tao, pero nasa likod nito, sa spiritual na likod nito, ay mga kaisipan laban sa Diyos na pinapropagate ng demonyo. Mga kapatid, huwag niyo pagkamalian. Yung mga LGBT na niyuyurakan ng pangalan ni Jesus. Na balita dito sa atin, minor pa yun kumpara sa ginakita nyo o makikita nyo ginagawa sa ibang mga bansa na talagang kalaspastanganan kay Kristo. Merong masasamang espiritu sa likod at aktibo. And then, not just the evil system of the world, not just the spiritual forces in darkness, we have the indwelling sin against us. Hindi mo kailangang lumayo. Sa atin mismo ay may nakatahang kasalanan. Ang sabi ng Romans chapter 7 verse 21, I find then a law or a principle that when I will do good. This is Apostle Paul. Hindi ito isang drug addict, hindi ito isang immature na Kristiyano. This is Apostle Paul. At ang sabi niya Apostle Paulo, when I will do good, evil is present with me. Pag gusto kong gumawa ng mabuti, pag gusto kong sundin ang Panginoon, evil is present with me. It's in me. It's not just beside me. It's not just before me. Hindi ito mga nasa paligid. It's in me. No wonder may struggle tayo sa pagsamba.
When you desire to worship, evil is present. When you desire to obey, evil is present. When you desire to be a light of the world, evil is present. When you desire to evangelize, evil is present. When you desire to do good, to obey God, evil is present. Walang katapusang struggle. Kaya nga, ang isa sa mga pangunahing larawan ng Kristiyano ay isang mandirigma. Yun ang ating buhay. Besides, doon sa mga puwersa sa labas na laban sa atin, merong kasalanang nakatahan sa atin. It is a daily, constant battle. Yes, listen, many is against us. The whole ungodly system of the world ay laban sa atin. May masasamang espiritu na laban sa atin. Ang nakatahang kasalanan sa atin ay laban sa atin. Pero itong punto, walang makakagapi sa atin. Ang worldly system, ang masasamang espiritu, ang nakatahang kasalanan, ay hindi makakaagaw ng kahit isang tupa ni Kristo. Kaya ba ng sanlibutang ito na i-overthrow ang plano ng Diyos? Kaya ba ng spiritual forces of darkness na sirain ang ginawang pagliligtas ni Kristo? Kaya bang gapiin ng nakatahang kasalanan ang nakatahang banal na spirito? Ang answer is no, no, no. Kung tayo lang, yes, yes, yes. What shall we say then to these things? If or since God is for us, who can win? Who can successfully go against us? Again, hindi yan ibig sabihin na lahat ng plano mo sa buhay matutupad. Ang ibig sabihin yan ay yung pinlano ng Diyos na pagliligtas sa iyo ay siguradong matutupad. Because God is for us. Hindi committed ang Diyos sa plano mo. Committed ang Diyos sa plano niya. John chapter 10 verse 27, ang sabi ng salita ng Diyos sa ito, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish." Take note, neither shall any man pluck them out of mine hand. Walang sinumang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Wala. Kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, ikaw ay ligtas sa kamay ni Kristo Jesus. "My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." Walang makakaagaw sa iyo sa kamay ni Jesus, walang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Ama. Ang kaligtasan ng tupa ay wala sa tupa. Ang kaligtasan ng tupa ay nasa pastol. At walang makakaagaw sa atin sa kanyang mga kamay. Yes, darating ang persecution. Yes, darating ang mga problema. Oo, darating ang mga hamon. Darating ang mga tagapagturo ng mali at darating at iba't iba pang mga pagsubok sa pananampalataya. Pero hindi yung sariling lakas ng kapit natin sa Diyos ang magpapanatili sa atin. Ang magpapanatili sa atin ay ang kapit ng Diyos sa atin. Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy has begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you." Kristiyano, listen! Kristiyano, listen! May nakaabang, may nakahandang mana para sa iyo sa langit. Reserved in heaven for you. Pagdating sa verse 5, who are kept by the power of God. Alin yung iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos? Yung mana? Who? It's you. Kung ikaw
ay mananampalataya niya na namatay para sa ating mga kasalanan, muling nabuhay, may nag-aabang sa iyong mana, at ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ng tagapagmana are kept by the power of God. Ang nag-iingat sa Kristiyano, kaya siguradong siya ay makakarating hanggang sa dulo, ay ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sigurado ang totoong Kristiyano ay magpapatuloy dahil siya iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa Jude, hulaan niyo kung anong chapter. Verse 24, ang sabi, now unto Him, and that is God, now unto Him that is able to keep you from falling. Praise God! Minsan nung nag-uusap kami ni Sister Jonah, napag-uusapan namin yung mga Kristiyanong dumaan sa persecution. Susunugin ka ng buhay. Ipapakain sa leon yung pamilya mo. Lulunurin isa-isa yung kamag-anak mo. Paano ka makakarating hanggang dulo? Sa isip ko parang hindi ko kaya. Yes! Talagang sa ating sarili, hindi natin kaya. Salamat sa Diyos. He is able to keep us from falling. It's not our ability that keeps us. Talagang pagtingnan mo, hindi mo kaya. Pero mga kapatid, tignan mo ang kasaysayan. Marami nang naunang mananampalataya sa atin na kinaya. Hindi dahil mas mahusay sila, hindi dahil mas malakas ang pananampalataya nila, pero dahil ang Diyos na may hawak sa kanila ay siya din Diyos na may hawak sa mga mananampalataya ngayon. He is able to keep us from falling. We are secured because of God. Hindi dahil sa atin. Hindi dahil tayo. Hindi dahil magaling ang utak natin sa doktrina. It is God. So yes, once saved, always saved. And once saved, always persevering because we are kept by the power of God. Na maaaring merong magsabi, Brother Paul, may mga kilala ko. Dating Kristiyano, sabi nila. Dating nagcha-church. Dating nakiki-amen. Dating choir member. Dating may ministry sa church. Dating nagso-soul winning. Pero Brother Paul, ngayon wala na. Wala na sila sa church, wala na silang pakialam sa Diyos, wala na silang pakialam sa salita ng Diyos. Actually, meron akong libro dyan na author, ay, sabihin ko na, totoo naman, hindi naman tago, si Joshua Harris. Pero yung mga dating pinangaral niya, ngayon tinalikuran niya na. Yung asawa niya, iniwan niya yung asawa niya, iniwan niya ang ebanghelyo, jumoin siya sa LGBT. He did not just kiss dating goodbye. He kissed Christianity goodbye. Paano yon, Brother Paul? Mga dating Kristiyano, meron bang tupa na nawala? Teka muna, it's either hindi totoo si Jesus, na sabi niya walang makakaagaw, or hindi sila totoong naging kay Jesus. It's the latter. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 John chapter 2 verse 19. 1 John 2:19. They went out from us. They went out from us, but they were not of us. Now mga kapatid, linawin ko lang. I'm not just saying particularly sa local church na ito. Dahil merong mga nawala sa local church na ito na nagpatuloy sa ibang Kristiyanong iglesia, given na talagang totoong Kristiyanong iglesia. Pero malaki ang question ko sa mga umalis sa church na ito, pero pag tinignan mo, nasan sila ngayon? Wala na. As in, wala na.
Mga kapatid, meron. Nung bago ako dito sa church, mga 2015, meron lumapit sa akin young people, Brother Paul, dati na ako nagpipreach dito. Ngayon, wala na. Hindi siya basta wala lang dito, wala siya kahit sa ang church. Wala siyang araw para sa Panginoon. Wala siyang pakialam sa Diyos. Wala siyang pakialam sa kalwalhati. Wala siyang pag-ibig sa Diyos. They went out from us. Ang sabi ng salita ng Diyos, but they were not of us. So sabihin ng iba ngayon kay Apostol Juan, napaka-judgmental mo naman, Apostol Juan. Hindi sila sa atin. Nagsilabas sila sa atin sapagkat hindi sila sa atin. Bakit daw? Sabi ni Apostol Juan, for if they had been of us, kung talagang sila ay kasama natin, that is, kung sila talaga ay tunay na mananampalataya, kagaya natin, they would no doubt have continued with us. Sure na magpapatuloy sila. Bakit? Muli, because God is for us. They would no doubt have continued with us, but they went out. Hindi sila nagpatuloy, bumitaw sila, tumalikod sila sa Ebanghelyo. Dahil ang sabi, that it might be made manifest that they were not all of us. Para mahayag na hindi talaga sila lahat sa atin. Sa Hebrews, wala ho dyan sa, pakihanap na lang dyan sa, sa Hebrews chapter, I believe sa chapter 3. Hindi chapter 3, chapter 4. Sabi ng nagbigay ng babala ang author ng Hebrews, ang sabi niya, take heed, brethren, Hebrews chapter 3 verse 12. Take heed, brethren. So ang kausap ng writer ng Hebrews ay mga mananampalataya, brethren. Pero sabi niya, mag-ingat kayo mga kapatid. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Mga kapatid, listen. Mag-ingat tayo. Mag-ingat kayo. Baka meron dito na merong puso na hindi talaga mananampalataya. Maybe for a while, even for some years, nandito ka, kasama ka sa church, pero meron ka talagang puso na hindi mo talaga sinasampalatayan ng Ebanghelyo. Paano magmamanifest? Ang sabi dyan ng writer ng Hebrews, take heed, brethren, lest there be in any of you an even heart of unbelief. Paano makikita ito? In departing from the living God. Pag nasumpungan nyo isang araw, si Brother Paul wala na sa church. Si Brother Paul wala nang pakialam sa Bible, wala nang pakialam sa Ebanghelyo. Oh, huwag niyong kahit isang kudlit man lang isipin na pumalya si Kristo. O huwag niyo man lang kudlit isipin na hindi totoo ang mga pangako ng Diyos. Kung merong hindi totoo, hindi yung mga pangako ng Diyos. Ang hindi totoo ay ako. Pag napasumpungan mo isang araw ang iyong sarili, na ayaw mo na sa Diyos, hindi mo kinikilala si Kristo, at wala kang pakialam sa Ebanghelyo, hindi ka nabitawan ni Kristo at naagaw ka sa kanyang kamay. Nung una pa man din, wala ka kay Kristo. Pero narito ang kapahingahan natin bilang mga Kristiyano. Ano man ang dumating, sino man ang laban sa atin, since God is for us, He is committed. He will work all things together for good. Ikaw na pinili niya, ay tinalaga niya, at tinawag niya, at inari niyang ganap, at sigurado makakarating ka sa kaluwalhatian. Since God is for us, no one can be successfully against us. That's why ang sabi ni Jesus, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang tarangkahan ng impyerno, the gates of hell shall not prevail against it. Hindi dahil mahuhusay ang pastor ng church, kundi dahil committed ang Diyos.
Kaya tiyak ang kaligtasan dahil committed ang Diyos. At ngayon, kung ito'y totoo para sa ating mga mananampalataya, ito dapat ay magsilbing napakadakilang source ng kapangyarihan. Kapangyarihan para ano? Kapangyarihan para mamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Yes, maraming lalaban. Kung ikaw'y totoong Kristiyano, hindi mo yun maiiwasan. Pero saan mong kukunin ng lakas para manatiling matibay, para hindi ka magpatangay sa agos, para hindi ka magpatangay sa kasalanan? Ikaw ay mananatili at sasandal sa Diyos na para sa iyo. Sa Diyos na committed sa iyo, sa atin na mga mananampalataya. Kung siya ay ganun sa mga unang mananampalataya, ganun pa rin siya ngayon. At ang mga mananampalataya ay kakayaning humarap, yes, maging sa mga life-threatening situations. Yes, maaaring ang mga mananampalataya at sa ibang mga lugar nangyayari pa rin ito, magiging willing pa rin sila na mamatay para kay Kristo because God is for them. Hindi nila ikakaila si Kristo. Because since God is for them. Hindi ba ito kailangan o pwedeng pagmulan ng dakilang boldness ng mga Kristiyano? Because God is for us. At sa huli, gusto kong kausapin, ikaw na wala pa kay Kristo. Baka ikaw, yung sinasabi ng writer ng Hebrews, kasama ka na mga Kristiyano, pero alam mo, may puso kang hindi Alam mo, may puso kang hindi mananampalataya. Let me tell you straightly, God is not for you. Magsimula kang manginig sa takot dahil ang Diyos ay hindi para sa iyo. At ang tanging dahilan kung ikaw ngayon ay wala kay Kristo, nananatili kang rebelde at ayaw mong yumukod kay Kristong Hari. Ayaw mong seryosohin si Jesus. Hindi ako magugulat kung bubukas ang lupa at lalamunin ka ng buhay at dadaling ka sa impyerno. Karapat-dapat tayong lahat doon. Pero ang daya ka na nanatiling buhay ngayon ay dahil mahabagin ng Diyos. Pero kung wala kay Kristo, matakot ka. God is not for you. He is against you. Ang Diyos ay galit sa makasalanan araw-araw. Ikaw na wala kay Kristo, sabi ng salita ng Diyos, ang puot ng Diyos ay nananatili sa iyo. Oh, huwag mong baliwalain ang Ebanghelyo. Huwag mong baliwalain si Kristo. Kung ikaw ay nangangailangan ng tulong patungkol sa bagay na ito, pwede kang lumapit sa akin. So ibang mga kapatiran dito, na maaari kang gabayan tungkol sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Pero babalik tayo doon sa unang talata na binasa natin kanina. Sino mang na kay Kristo Jesus ay wala ng anumang hatol. Ang tanging magliligtas sa makasalanan ay yung tagapagligtas na napako sa krus para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. At ang sabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, hindi ka mapapahamak, kundi meron kang buhay na walang hanggan. At mangyayari na ang Diyos ay para sa iyo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, please po, buksan mo ang aming mga mata upang lalo pa naming makita ang dakilang katotohanan na ito. Ano pa ba? Ano pa ba ang hihigit dito na ikaw ay para sa amin? Lord, ang mundong ito ay nagsusumikap na kumbinsihin kami na mas mahalaga ang pera, mas mahalaga ang pangarap, mas mahalaga ang kalusugan. Lord, narito ang pinakamahalaga, ikaw ay para sa amin. Buksan mo ang aming mga mata. O tulungan mo kami na ito ang maghubog sa aming buhay.
Lord, ang mga young people na naririto ay maaaring unti-unting nakukumbinsi ng sanlibutan na hinuhubog ng kultura ang kanilang mga buhay. Lord, nawa ang katotohanan ito ang magbuhubog sa kanila. Ang katotohanan na ito ang maging tungtungan ng pangarap nila that God, you are for us. Nawa itong magbigay ng lakas sa harapan ng pag-uusig. Magbigay ng pananatili sa harapan ng tukso upang huwag kaming matangay. Magbigay ng tapang sa paghahayag ng Ebanghelyo. Oo, Panginoon, kung meron man, kung nanaisin mo, O Diyos, kung lolobin mo, kung tatawag ka ng mga mangangaral mula sa church na ito upang sumuong sa kagubatan at pumunta sa ibang mga lugar upang dalhin si Kristo, nawa madala ang katotohanan ito na you are for us. At walang maitutumbas ang sanlibutan na ito. Salamat po. At muli, O Diyos, kailangan namin ng mga mata na nakakakita. Lord, sa mga wala pa kay Kristo Jesus, magdalang habag ka. Lord, ipakita mo sa kanila na kailangan nilang magsisi. At kailangan nilang manampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat hiwalay kay Kristo, ikaw ay kalaban nila. Hiwalay kay Kristo, ang iyong puot ang naghihintay sa kanila. Maawa ka, O Diyos. Magligtas ka po nawa. At patuloy mong gamitin ang iyong mga katotohanan sa ikababanal ng iyong mga mananampalataya sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat. Awitin natin yung pangwakas na awit. Tayo po'y mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Turn Your Eyes. O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's a light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange with Him in the light of His glory and grace. He will give you life everlasting. He passed and we follow Him there. Over us sin no more had dominion. For more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange with Him in the light of His glory and grace. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama online. Muli, akin pong ni-encourage ang bawat isa. Pagbulay-bulayan natin ang mga katotohanan ng Diyos na ating napag-aralan ngayong umaga. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong magpagamit
bilang mga tagapaghayag ng ebanghelyo ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. God bless po. Magandang tanghali. Ito nagtatapos ang ating gawain ngayong umaga nito. Inanyayahan po ang bawat isa na magsiupo ho muna